Magandang gabi po sa ating lahat. Lord, are you ready to God? Read the word of God? Amen. Praise the Lord. Ginagawa po sa ating lahat. Actually, sa taon po na ito, 2024, this is the first time na mag-teach po ako. Praise the Lord for the privilege. Talagang isang privilege na muling magamit ng ating Panginoon. Praise God. So, sino po yung nandito last week? Amen. Amen. Maganda po nang naituro sa atin. So, pwede pong mag-Tagalog, no? Amen. Excuse me. Sorry? Prefer pa naman ako ng English. Praise God. English mo ka lang. English na lang. Praise God. So, yung preaching ko last week is napakaganda. Intimacy with Jesus. Ano yun? Yung Tuesday ko, no? Yung Saturday ko. Sabi, intimacy with Jesus. Continue abiding in the vine. Diba? Kasi, actually, kanina, yung opening ni Ate Emma, connected sa preaching natin. Yung testimony niya kanina, yung mga verses na nasabi niya, connected na namin sa preaching natin. Kaya sabi ko, indeed na, Lord, grabe ang Spirit. Really, andito siya sa place na to. Amen. Andito si Lord ngayon. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Diba last week, ni-encourage tayo or pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mag-continue tayo na mag-abide sa vine. Kasi, tama naman. Kung hindi tayo mag-abide sa vine, that is to our Lord Jesus Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa. And alam natin na dito sa mundo na to, kasi di ba we are still living in a fallen world. So, marami tayong mga pagdadaanan. And grabe yung naramdaman ko sa mga testimony kanina. Grabe yung mga battles natin sa buhay. Yung mga na-share ng mga kapatid. Sabi ko, parang gusto kong umiyak. Napipil niyo po ba yun? Grabe. Kaya sabi ko, Lord, salamat po kasi timely talaga yung topic natin ngayon. And I believe na the Lord gave this topic for us to matuto tayo ngayon. Kaya, I declare ng ang ating mga tenga, ang ating mga puso, focus natin sa Kanya. Ilagay natin yung heart natin, Lord, sa mga oras na to. Wala akong ibang isipin. I will focus sa word mo na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. So, I want to show you some pictures. And I believe po na familiar kayo sa mga pictures na ito. Ito po ang mga seasons sa mundo. Actually, there are so many seasons in this world. Lima lang po yung ibinigay ko sa inyo. Meron po dyan yung winter, summer, rainy days, may fall. Yung fall, yung mga nalalagay yung mga dahon. Diba? Ang ganda nilang pagmasdan. And then meron din namang tagtuyot. And itong mga seasons na to, dadating ito. Hindi natin ito mapipigilan. Amen. Hindi natin pwede sabihin na huwag kang mangyari. Diba? Skip mo na, Lord. Ano na, parang dito sa UAE, ano bang weather yung gusto natin dito? Parang ano lang yung ngayon, diba? Yung hindi masyadong mainit. Kumbaga, hindi 46 degrees. Diba yung ganito? Pero hindi natin mapipigilan na dumating ang summer. Whether we like it or not. Amen. Diba? Praise the Lord. So, another picture. So, eto naman, kung merong seasons ng nature, may seasons din sa buhay natin. Diba? Ito yung drought season, yung dry. And I believe na lahat tayo napagdaanan to. May mga times sa buhay natin na nararamdaman natin na dry tayo. Spiritually dry. Diba? Etong pangalawa, waiting season. Yung parang
nag-aantay lang tayo na, Lord, nasa na yung girlfriend ko? Waiting sa ibibigay ni Lord na boyfriend or girlfriend. Diba? So may mga seasons sa buhay natin na ganito. And then yung pangatlo naman, seasons ng inuulan tayo ng problema. Kaya ganun yung kumaga. Diba, inuulan tayo ng problema, inuulan tayo ng maraming bagay, mga negatibo. And ito naman yung isa, busy. Pero itong busy season na ito yung huwag nating gagayahin. Maging busy lang tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Maging busy tayo sa mga gawain, sa mga ipinapagawa niya like the care groups, Bible studies, city ministries, attending church service. Kasi ito yung makakatulong sa atin. Yung mga bagay na nasa labas, it cannot help us. Totoo yun. Naranasan ko po yun. Hindi yun yung mga bagay na makakatulong sa atin. And meron din dito yung spiritual warfare. Yung alam niyo yun, yung ramdam mo yung physical na may nangyayari spiritual. Alam ko po na yung iba sa atin dito is nararanasan natin noon. And then, praise God. Napakarami kong mga season sa ating spiritual life. Pero 5 lang din po dito yung ibinigay ko. And ito po mga seasons na ito, di ba katulad ng seasons sa nature at ang ating seasons sa buhay, hindi po natin din maiiwasan na dumating na. Hindi natin alam kung kailan. Kailan ba darating? Lord, bukas dadating yung yung bang klaseng problema? Stress. So Lord, wag mo na, diyan ka muna. Hindi natin ito mapipigilan katulad ng seasons sa nature. Pero, di ba, itong mga ito, may unavoidable obstacles. Ito yung tinatawag ng Bible na trials. So, gusto ko po kayong bigyan ng samples ng mga trials. And I believe alam niyo naman yun kasi lahat naman talaga na pagdaanan natin, di ba? Seasons ng grief. Or may season sa buhay natin na pag namatayan tayo, di ba? Nag-ano tayo, nag-mourn, yung umiiyak tayo, nagtitiit, iba yung tawag ayun, nagdadalamhati. Di ba may seasons na ganyan sa buhay natin? And then, kung halimbawa, kung tayo sa utang, it's a kind of trials, yan yung mga normal na nararanasan ng tao. Separations, kapag ka naghiwalay ang nanay at tatay natin. Di ba? Family problems. Ano ba yung mga kinakaharap ng pamilya natin? Yung pag-aaway-aaway sa kayamanan, sa mga lupain. Di ba? Friendship issues, loneliness, disappointments. Madalas tayo nadi-disappoint kahit sa mga bagay na hindi tayo dapat mag-disappoint. Sa full. Fear. Di ba? Ano pa? Poverty, kahirapan, rejections. Kapag tayo ay nare-reject, di ba, parang nasasaktan na tayo, ganyan. Bullying, loss of jobs, conflict with others, kapag kami ng conflicts tayo sa iba, discrimination, especially, di ba, dito sa bansang ito, may discrimination and nararamdaman din natin yan, business failures. Pag yung business natin is nag-collapse, di ba, and we invested something, kumbaga, doon natin i-invest lahat ng meron tayo, pero nawala pa yun. Di ba? Grabing sakit na yun. And then breaking up. Yung nag-break kayo ng jowa mo. Di ba? Kahit pa nasasaktan ba tayo? Di ba? Di ba lahat ng ito ay normal? Agree ba tayo doon? Kasi sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng mga tao. So lahat ng ito, siguro nararanasan nyo lahat. Praise the Lord. Diba? Pero ang masama, may bad news and good news. Ang bad news nito, kapag ka nararanasan mo itong mga to, nang mag-isa ka lang. With no one to help you, no one to defend you, no one to care for you, no one to comfort you. Diba? Pero ang good news, nararanasan natin ang lahat ng ito
na may Diyos tayo. Amen. Di ba tayo mga Kristiyano, kahit na nga marami tayong pinagdadaan pero hindi pa rin halata. Blooming pa din, di ba? Kahit na blooming at gwapo pa din, di ba? Di ba? At ang ating Panginoon, gusto niya ipaalala sa atin muli ngayong gabi na hindi tayo nag-isa. Amen. There's hope for the hopeless and there's hope for the helpless. Amen. Amen. He will remind us tonight who we are in Him. Kasi bilang tao, makakalimutin tayo. Di ba? Parang ako lang din. Alam ko na mahal ako ng Lord. Napag-aaralan natin lahat ng identity natin sa Kanya. Pero pag may dumating na ng problema, parang lahat siya, may gano'n, di ba? Tumuho siya. Si Lord, remind niya sa atin ngayon gabi na we are an overcomer. And that is our identity in Him. Amen. At ngayong gabi, yan ang topic natin. Pakisabi mo sa katabi mo, Overcomer. we are an overcomer. God. So, paano tayo naging overcomer? Paano natin natanggap na tayo ay isang overcomer? Naging overcomer tayo nung time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang inyong sariling Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen? Nung the time that you truly, sabi nga, truly, genuinely, and wholeheartedly na tinanggap mo yung ating Panginoon. Because that is His identity. Jesus said, sa pag-aaralan natin mamaya, I have overcome the world. Amen? So, alamin muna natin ano ba yung meaning ng overcomer. Sabi dito, overcomer, from the Greek word ligeo, sabi natin, ikaw, kasi ano tayo, Tagalog, Filipino is a word that means to prevail, or to win one's cause, or to be victorious in different and difficult circumstances. So, it has to do with being victorious in the midst of, or in, or through whatever the circumstances are or whatever the seasons are na kinakaharap natin. Meaning, to be an overcomer, kaya natanong kayo si Mag-Flora, overcomer ka ba kapag wala kang pinagdadaanan? Amen. Diba? Kaya ang sabi dito, it has to do with being victorious in the midst of, or through whatever the circumstances are or whatever the seasons are. Meaning, to be an overcomer, you have to overcome something. Kumbaga yung visible, yung nangyayari. Amen? Then, you need to overcome because that is what the word means. Yan yung sinasabi dito sa salita na to. Pero, why is this Bible told us that we are an overcomer and then hindi naman pala, hindi ako matatawag na overcomer kung wala naman ako mapagtagumpayan. So, overcomer, that is our legal status. Ang sabi nga po natin, legal status. Legal status. We are an overcomer spiritually and legally because we come to Christ. Christ has made every believer, lahat ng believer, He made an overcomer legally. Christ has made every believer overcomer legally. Amen. Diba? Ito yung sinasabi ko kayo na overcomer ba ako kung hindi ko naman siya, kung wala naman akong pinagdaanan, di ba sabi? But what you have legally does not mean that what you experiencing personally may not yet have overcome in terms of it that you will experience it. Amen? In fact, the only reason you need to overcome is there is something to overcome. Amen. Kaya nga, overcome. To overcome means to overrule on a particular like sins or circumstances. Kumbaga, i-overrule natin yun, hindi yun tayo yung i-overrule. Kaya nga dapat itong problema na to, hindi siya yung parang magdadang sa atin, yung pipikain ba tayo, yung ilulugmok ba tayo. Diba? So ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon, kung anong battles, anong trials, anong obstacle yung nararanasan natin ngayon, God wants you to overcome it. Gusto ni Lord na ma-overcome natin yan. Kahit yung mga maliliit na bagay, yung maliit man yan o malaki, God wants us to overcome it. Dahil that is our identity. Amen? Malinaw po? Amen. Ito na. Sa John 16:33,
sabi ni Jesus, Jesus is speaking sa verse na ito. Sabi niya, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation." Diba? "But be of good cheer, I have overcome the world." So si Jesus, sinasabi niya sa atin dito na sa mundong ito, makakaranas talaga tayo ng tribulation. Sa tribulation, it includes all kinds of trials. Lahat, mararanasan natin yan. Kasi sa katotohanan, di ba nga, namumuhay pa tayo sa mundong ito. Ang mundong ito is fallen. Sino ba yung hari ng mundong ito? Si Satan. Especially sa tayong mga Kristiyano, gusto ni Satan na ma-defeat tayo. Pero hindi niya magagawa yun. Sabi pa nga dito ni Jesus, "We have peace in Him. These things I have spoken to you, that in me you may have peace." Kahit na nagdaraan tayo sa mga pagsubok, may peace na inihanda ang Panginoon. Ang peace na yun nasa presensya niya, that in me you may have peace. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-importante na mag-aabay tayo sa Panginoon. Kasi sa Kanya natin makukuha ang peace, ang kapayapaan, ang comfort. Makukuha natin sa Kanya yung hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kayang ibigay ng mundo, problema. Diba? Minsan kahit na nasasabi natin, hindi, masaya nga eh. After that, nakikita mo, problema yun. Diba? Kahit si Jesus Christ, namuhay siya dito sa mundo. Siya ay Panginoon. Diba? Siya ay makapangyarihan. He was perfect. Namuhay siya dito nang walang kasalanan, pero hindi siya exempted. Marami pa rin naranasan ang ating Panginoong Jesucristo. Marami siyang napagdaanan, pero napagtagumpayan niya yun. Kaya sabi dito ni Jesus, "Be of good cheer." Ano po ba ang be of good cheer? In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. What is be of good cheer? It means having hope. Sino ba yung hope natin? Jesus Christ. Not getting discouraged. Kaya be of good cheer kapag nagdadaan tayo sa pagsubok na ganyan. Provide ng Panginoon yung kailangan natin para din sa specific situation na kinakaharap natin. To be of good cheer means not losing faith. Continue to trust in God. Na Lord, ito yung promises mo, di ba? Kapag ka nagdadaan ako sa gitna sitwasyon, meron kang promise. There is, there is, kumbaga yung, do not fear, 364 times in the Bible, di ba? Kaya everyday, kumbaga everyday, gamitin natin ang salita ng Panginoon sa atin para maligtas tayo. Amen? Praise God, I have overcome the world. Sabi dito ni Jesus Christ. Even the, ano pa ba yung mga napagtagumpay ni Jesus Christ? Even the death, diba? Even kamatayan. Kaya nga sabi sa kanta kanina, that the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Ang ganda. Ibig sabihin, ang Lord, where niya ang victor's crown. Sabihin niya full authority sa lahat. Amen? Sa atin ba, imposible ba na mapagtagumpayan din natin to? Amen. Posible, because God is in us. Diba? Sabi nga doon, remember that the Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit living in us. Dito lang sa isang verse na to, panalo na yun. Sa isang verse na to, tapos na. Kasi ang linaw ng pagkakasabi ng ating Panginoon, "But be of good cheer, I have overcome the world." Diba, pwede na tayong mag-close in prayer. At Iris, nakailang minuto na po ba ako? Praise the Lord. Marami pang binigay ating Lord. Dito po sa Romans 8:28, marami pong may pabulis dito sa verse na to. Amen. So, hindi lang pala nagtatapos doon sa we are an overcomer. Diba? Hindi lang doon. May kailangan din tayo maintindihan pa. Sabi, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose." So yun naman pala, di ba? All things, meaning talaga kasama dyan yung mga pangit na sitwasyon, mga magagandang sitwasyon, yung
season ng kapigatian, season ng brokenness, season ng disappointment, lahat ng klase ng season. Pero sila ay nag-work together. Sabi niya, all things work together for good. Diba, imagine, kahit na pala napakapangit ang nangyari sa'yo, but our God can make it, can overturn it to good. Diba? Kaya niyang gawing maganda yung pangit na nangyari sa atin. Amen? To those who love God, sino ba yung mga nagmamahal sa Panginoon? Tayo. Amen? Sino yung to those who are called? We are the called out ones. Amen. Diba? We are the church. We are Amen. the called out ones. Tayo yun. Amen. So, may mga trials, may mga obstacles tayong nararanasan, but titignan natin in a positive ba, yung perspective na may purpose ang Panginoon, kaya para sa akin yun ang nangyayari. Amen? Maraming purposes, pero apat yung ibibigay ng Lord sa atin ngayon. First, purposes of life's trials to strengthen our faith. Sabi po dito, consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials. Tingnan niyo po, title pa lang, panalo na ulit. Profiting. Tayo pa pala magpa-profit sa trials na pinagdadaanan natin. Di ba? Okay. Si James dito, sabi niya, consider it all joy, my brothers and sisters, talking about yung mga kapwa natin na mga mananampalataya dati. And the Lord is telling us right now, consider it all joy, Ma'am Flor, Ate Hazel, Ate Bida, Ate Mary Jane, Tita Christy, Dikun Jana, Ate Iris, Ate Emma, si Ate Hershey, si Ate Joby, si Ate Elma, si Randy, and si Pastor. And si Ate Grace, sabi niya sa atin, consider it all joy. Brothers and sisters, when you encounter various trials, when you encounter, not if you. Kaya di ba sabi natin kanina sa mga seasons, yan yung mga bagay na hindi natin maiiwasan, hindi natin, diyan pa lang. Diba? Various trials that covers everything. Pag naka-encounter tayo ng iba't ibang klase ng difficulties, hardship, lahat sa lahat, consider it all joy. Ako, bakit consider siya na joy? Nasasaktan nga ako. Di ba hindi nga maganda sa paningin ko, hindi nga maganda sa pakiramdam ko. So sabi niya, consider it all joy. When James talking about joy, hindi ito yung parang masaya, yung parang ganon. But ito yung, he's talking about an inner sense of calmness. Amen. And quietness. Di ba sabi na Lord, be still and know that I am God. Di ba? Yun yung tinatawag dito na consider it all joy. Ano sasabihin natin sa Lord? Sinabi niya sa atin, consider it all joy? Amen. Sabi po, Amen. 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 Praise the Lord. And joy, di ba ito yung isang qualities ng fruit ng Holy Spirit. Amen. At meron tayong Holy Spirit sa atin. Allow it to manifest. Palabasin mo yan kapag ka nagdaraan ka sa mga pagsubok. Kaya nga sabi ko, Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Diba? Ako talaga una po sinumakapan. Grabe, Lord. James 1:3, knowing that the testing of your faith produces endurance. So, sa mga pinagdadaanan natin, God is up to something when there are trials. This task is to prove our faith in Him genuinely. Masasabi ba natin na worth it ba yung pagtikas ni Lord sa ating faith? Or worth it ba yung magdadaan tayo sa mga pagsubok para mag-build yung great faith sa ating buhay? Worth it ba yun? Yes. Kasi, parang, that's the only way nga eh. Kasi kapag parang hindi tayo nagdaan sa mga ganung pagsubok, parang, ano lang tayo, yung parang stagnant. Di ba, walang progress, walang pagbabago. Kung ano ka, yun lang. Gusto ko ba natin yun? Hindi. Di ba? At hindi naman tinitas ni Jesus Christ yung faith natin kasi may mali dito. Amen? Tinitas ng Panginoon para ang ating faith ay maging
strong pa. Kaya nga, to strengthens our faith na, di ba? Yung unang purpose. Kung bakit may mga dumadating sa atin na trials, may purpose. Is to strengthen our faith. Hallelujah! Because untested faith is unreliable. Di ba? Halimbawa, ito, I believe dati ginagawa natin to. Kung may mga kaibigan tayo, di ba, tinitest natin sila. Kung talaga bang mapagkakatiwalaan sila. Di ba? Sabi dito, it's the test and the trials in life that build our faith more stronger. So kapatid, kung tayo ay may pinagdadaanan ngayon, isipin natin na para ma-strengthen palalo yung faith natin. Because faith can please God. That is the currency sa heaven. Amen. Faith. Have faith, my brothers and sisters. Amen. Have faith. Have faith. Have faith. Amen. Have faith. Praise the Lord. And another purpose po, to build our character. Ito ang ganda nito. Sabi po sa Romans 5:3-4, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation. Diba yung title ulit? Faith triumphs in trouble. Knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Yung trials, ito yung interesado si Lord sa character natin. Kasi, yung character natin, kapag ito ay mature na, makukup natin yung iba pang problema na dadating sa atin. Di ba nga kaya halimbawa, masasabi talaga natin, ay napagdaanan ko. Lord, I know what is the correct, alam ko kung ano yung saktong response ko na gagawin dito sa particular na trials na to kasi napagdaanan ko na ito. Di ba? Yung character na may hope na tayo sa Panginoon, may hope na tayo sa Lord. Yung hope na alam natin na hindi niya tayo papabayaan. And di ba through our character din, makikita ng ibang tao na may Panginoon tayo. Sabi ko nga kanina na, ay, di ba may problema na siya. Di ba Kristiyano siya? May problema siya, pero hindi halata. Christian kasi siya. May Panginoon siya sa buhay. Di ba? And pag nagdadaan tayo sa mga problema, it might be that God wants to teach us something. Like, ito yung example, yung ating patience. Lord, bakit hindi naman kasi prayer ko sa'yo? Tagal naman ang sagot, ilang taon na, Lord. Baka tinuturuan tayo ni Lord how to be patient. How to persevere. Di ba? How to love others. Actually, may testimony. Sabi ko yung testimony nila. But, sabi kasi dito, to build your character. Diba tayo mga Kristiyano, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong do not pay evil with evil, but pay evil with good. So, may isang sitwasyon sa buhay ko na na-build yung character ko sa pagmamahal sa tao. Praise the Lord. Kasi na-reconcile ako sa Kanya. Kumbaga sa panahon na hindi ko inaasahan. And I believe na dahil sa sitwasyon na yon, alam mo yun yung parang, kasi itong tao na to, ano siya yung arrogant, ano pa yung sarcastic, proud, saan niya? Kaya na-challenge din talaga ako. Paano ko siya i-handle? But praise the Lord kasi sa buhay niya, may na-build na character sa akin. And all glory to God for that. Sabi dito, through trials, we can produce a godly character. Kumbaga, napuproduce yung pagiging maintindihin natin, napuproduce yung pagiging tumatapang tayo, yung lumalakas yung loob natin. Diba? Kaya
kaya may mga trials sa buhay natin. Ang gaganda nga ng mga purposes ng Panginoon. Ang mga purpose ng Lord, panalo yan. Hindi tayo manulugi. Hindi tayo matatalo. Okay, and another purpose of yung mga pinagdadaanan natin is to teach us about Himself. Ang ganda nito. Sa Isaiah 55:8-9, sabi ni Lord, ang Panginoong Yahweh ang nagsasalita, "For my thoughts are not your thoughts." Minsan kasi, mas magaling pa tayo sa Lord. Di ba? "Nor are your ways my ways," says the Lord. Minsan, may problema. Gagawa na natin ang paraan. Alam niyo yun? Hindi na natin iniintay yung way ng Panginoon. "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Diba? Another God's purpose ng life trials natin is to know Him more. Na mas makilala pa natin ano ba yung character ng Panginoon. Diba? Amen? Amen. Diba, may mga bagay sa buhay natin talaga na kapag ka nagdaan tayo, na-question natin ang Panginoon. Lord, ba't ganito? Sila okay naman, ako hindi, ako yung naglilingkod sa'yo. Ayun yung mga words ko dati. Diba? Eh, sabi dito, ang thoughts ng Panginoon higher than our thoughts. Amen. Kung sa time na yun, yung naisip mo, eh, mali talaga ako. Diba? So, gusto ng Panginoon na maiba natin yung the way we think sa Kanya. Diba ang ating Panginoon? Sabi ko dito, He is God eh. He can make things impossible to possible. Amen. He can make the deaf to hear. Amen. He can make the blind to see. Amen. He can turn the water into wine. Hallelujah. Diba? Yung patay, kaya niyang buhayin. So, tingnan natin si Lord sa ganung perspective. Huwag natin isipan na, ay, pinapabayaan ako ni Lord. Eh, anak niya daw ako, pinapabayaan niya ako. Diba? Nothing is impossible to Him. Isang purpose ng Panginoon yun, kaya minsan nagdadaan tayo sa mga trials to experience that He is the God of love. He is a faithful God. Lagi natin tatandaan yun. Kaya nga consider it all joy. Magkaroon tayo ng hope sa Panginoon. Amen? Agree po kayo doon? Amen. Ang topic po yung katabi nyo. Baka yes, God. Agree. Agree. Praise the Lord. Okay, another purpose to prepare us for a future. To prepare us, alam ko, naniniwala po ako na ng mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo, kaya tayo may mga pinagdadaanan, God will prepare us for a future. Naniniwala po ako doon. Amen. Hallelujah, Lord. Sabi dito sa Genesis 50:19-21. Ito. Kilala niyo po si Joseph? Yes. Joseph the dreamer. Yung nananaginip. Diba? Si Joseph the dreamer. Dahil doon, yung mga kapatid niya nagalit sa kanya. Nagsiselos ba? Kasi yung mga panaginip niya, parang hindi ba kapanipaniwala? Parang imposible, diba? Joseph said to them, "Do not be afraid, for am I in the place of God?" Grabe. "But as for you, you meant evil against me." Kasi yung mga kapatid niya, binenta siya sa mga Egyptian ba? Yung mga parang ano sila yung halimbawa, bibilin ko, tapos bibenta ko din. Ano po yung part? Yun, trader. Binenta siya, binenta niya po kapatid nila yun ha. Binenta siya. Dahil lang po sa jealousy. Pero sabi niya dito, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." So ngayon kung nadaraan tayo sa ganitong pagsubok, and after that breakthroughs, I believe God will use you to many souls, to many persons. Amen. Amen. Woo! I believe, naniniwala po ako. "Now therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones." Kasi
Si Joseph, naging daluyan ng pagpapala. Pero yung pinagdaanan niya, hindi maganda. Pero ang ending, ginamit siya ng Panginoon to save many lives. Kasi nung time na yon, iba yung dreams kasi ng Pharaoh, na-interpret niya by the wisdom that the Lord gave him. Tapos, na-please niya, kumbaga na-please doon yung Pharaoh. Ginawa siyang second in command in Egypt. At na-save niya yung Egypt sa famine. Ilang taong famine? 7 years na famine. Kaya nga sabi ko, thank you Lord, nagdaan din ako sa 3 years na famine. Di ba? Ang galing ni Lord. Sabi dito, di ba may mga bagay na hindi natin naiintindihan ba't nangyayari? Sabi ni Lord sa John 13:7, Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will know after this." Nalaman ni Joseph yung purpose ng lahat ng napagdaanan niya. Naintindihan niya na yung napagdaanan niya na yun na kahit ikamatay na niya, ikapahamak na niya. It's for the good of many people. Yung buhay ng maraming tao. Amen? Sabi dito, you may not understand the purpose of your challenges in the present, but they will make sense in the future. So, may mga nangyari sa buhay natin ngayon na masasabi natin, mali mo next month, kaya pala Lord nangyari. Diba? In the future, when you have arrived at the place that God wants to be in your life. Diba? Kaya nga hindi natin mag-grasp yung pag-iisip ng ating Panginoon. And si Joseph, bakit niya ba napagtagumpayan ang lahat ng bagay? Because the Lord was with Joseph. Amen. The Lord was with Joseph and he was a successful man. Pag nasa atin ang Panginoon, and he was in the house of his master the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him. Yung ibang tao rin, nanonotice nila na ang Panginoon na kay Joseph. And that the Lord made all he did to prosper in his mind. Diba nasa atin ang Panginoon? So, kaya yan. We are an overcomer. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Sa tulong niya. Imposible kung hindi. Kasi nasa sa atin ang Panginoon. Have faith and trust God. Na meron talaga siyang mga ways na hindi natin maintindihan. At yung mga bagay na yun, may purposes. Yung 4 na purposes na sinabi. At pwede po ba ulit pabalik sa 4 na yun? This one, purposes. Alam po natin to sa isip natin. Na yung mga trials na pinagdadaanan ko ngayon, to strengthen my faith. Pakideclare nga po natin, to strengthen my faith. To strengthen my faith. To build my character. To build my character. To teach me about himself. To teach me about himself. And prepare us for a future. Prepare us for the future. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. And if the Lord declares it, it will happen." Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di ba napakaganda ng plano ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Praise God. He overcame, we will overcome. Amen. Mapagtatagumpayan natin. Kasi sabi sa Romans 8:37, "Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." Diba? Diba yung mga topic natin nung nakaraan? Sa Romans 8, we are more than conquerors through Him who loved us. Kaya tayo, may pinagdadaan tayo yun. Hindi, kumaga, yung plans ng Lord sa atin is, hindi ito. Isipin mo yung mangyayari in the future. Temporary lang yan. Lahat ng napagdadaanan natin dito is just a temporary. Amen? Kaya tayong iahon ng Panginoon. Amen? Praise the Lord.
And in 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them. You are of God. Paulit-ulit sa ating sinasabi ng Panginoon, tayo ay sa Kanya. So yun yung lagi natin isipin, anak ako ng Panginoon. Because He who is in you is greater than He who is in the world. Amen. Diba? Praise the Lord. And ito yung season na gustong ng Panginoon na lagi natin maranasan. Seasons of victory. Gusto ng Panginoon na maranasan natin itong lahat. Ngayon at bukas. Amen? We are an overcomer. We are an overcomer. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, we are an overcomer. Let us stand up, brothers and sisters. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, O God, sa mga words mo, O God, na itinuro sa aming gabi. Indeed, Father God, na napakabuti mo, O Lord, that your plans for us is to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future. And thank you, Lord, for reminding us once again who we are in you. And help us, Father God, na may apply namin, O God, sa buhay namin kung ano, Lord, yung mga itinuro mo ngayong gabi, na we are more than conquerors through you who love us. Maraming salamat, Lord, sa aming mga buhay, O God, na nandirito. Dahil, Lord, you chose us. Hindi ka namin pinili, but you chose us. For us, Lord, to bear more fruits. Maraming salamat, Lord. We praise you, we give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen.